Hello, good morning. Good morning mga kawidos. Good morning. Magandang umaga sa inyong lahat. At ako'y nagising ng maagang maaga dahil itong si Luca. Inaano niya yung pintuan. Akala ko kung sino na ang nagkalabog-kalabog dito sa baba. Kaya ako nagising ng maaga mga tiyay. At dahil maaga tayo, nagsaing na tayo at nanguha tayo ng sampasampalukan. Ito yung tea natin mga tiyay. Mga ilang days na akong gumagamit nito mga tiyay. Before ako magkape, ito muna. Magtsaa muna ako ng sampasampalukan. Kasi maganda ito mga tiyay. Stone breaker din ito. Pero kahit na hindi mo alam na hindi ka na-diagnose na may stone kayo, ano lang, naisipan ko lang mag-tsaa dito ng mga isang linggo lang. Yun lang mga tiyaying isang linggo. So mga 3 araw na ako. Dahil every morning na ako minom nito. Kasi ano lang naman itong sa akin. Basta lang, unahin ko lang muna ang tsaa. So yun mga tiyay, magandang umaga. At bit ko na pala yung uniform ni Ziki kasi magpa-plancha tayo ng uniform. Asan ba yun? Ayan o. Magpa-plancha tayo ng uniform. So, unahin ko muna itong tsaa. Kasi, mano pa naman maaga, 5:46 in the morning. So, nagtaka yung anak ko si Mabel, bakit daw ang aga ko daw nag-online. Dahil nga nitong si Luca, kinalabog yung pintuan. So yun mga tiyay, tuloy ang ating buhay today, tuloy ang ating mga gawain sa maagang morning. Ito, mag-ano din tayo, maghugas ng bauna ni Kiboy. At ito nga yung kahapon ko, tapon natin para evidence na gumagamit talaga tayo ng sampasampalukan every morning. Every morning man yan ang sa akin. Pero kung may mga kayo, na-diagnose kayo na mayroon talaga kayong mga kidney stone, mga basta mga stone sa loob ng ating katawan. Pwede nyo yan 3 times a day. Yun ang natutunan ko din. Hindi ako ang natutunan ko rin din sa iba. So yun mga tiyay, once again, good morning. Pakitsin na ang beauty ni tiyay. Hi mga tiyay. Ako ay katatapos ko lang nagpainom ni Luca Boy ng ganito, yung doxycycline. Pero may pangalawa pang pangalawa pang inuman si Luca, pero hindi ko na nakita. Nagtago na yan mga tiyay. Hinahanap-hanap ko na kung saan nagtago si Luca. Wala dito sa terrace, sa baba. Wala doon sa kitchen, wala doon sa grahe. Saan kaya nagtago si Luca Boy? Basta ang alam ko nagtago yan. Nagtago talaga yun. Okay? Tingnan natin dito sa... Wala pa rin dito. Wala dito sa terrace. Pantay lang dyan ka, Luca, ha? Mayroon pang isang shot pa. Alam na ni Luca kung paano takasan yung gamot. Baka nandoon sa likod. Puntahan natin sa likod mga tiyay. Hindi pwede hindi niya mainom yung isa pang gamutan. Kasi every morning mayroon siyang dalawa. So hindi ko siya nakita dito. Wala diyan. Ay, dito na. Luca! Luca! Ayan Dana! Luca! Dali! Ali! Ali kang! Ali na! Ali! Ali! Ali kang! Dali! Ali! Kang! Ali na! Ali! Ayan nagtago sa ilalim. Ali na!
Tinali ko na mga tiyahing, oh. Tinali ko na talaga siya. Kasi, tatakasan niya yung, yung isa pang inuman ng gamot. Marunong, ha? Marunong ka. Diyan ka lang, ha? Dahil, grabe ka organic yung ating pagmumukha dito mga tiyahing. Now lang tayo makaupo, pero hindi pa masyado upo na as in mag long last ng ilang minutes kasi 8:30 ay magpainom na naman ako ng gamot. So mag 8 pa. So mayroon pa pala. So yun mga tiyahing. At mag-ano na naman tayo. Mag-upload na tayo ng ating mga i-upload today. Na late yung pag-upload ko mga tiyahing dahil ay nako. Sobraan sa maaga kong nagising kanina mga tiyay. Pero matagal kong natapos yung mga trabaho ko pero 7:50 pa naman, oh. 7:50 ng umaga. Nakaalis na si Ziki Boy. And then, nakapakain ako ng mga aso at yun si Luca. 1 dose pa siya ngayon. Mamaya, painumin natin yan. So ngayon ako ay naghawak-hawak na ng ating kon. Maligo tayo mamaya mga tiyahing kasi medyo mainit ang panahon ngayon. Kailangan natin magpapresko tayo. So yun mga tiyahing, ang aking halaman dyan, medyo nasira na yung kuwan niya. Tanggalin ko yan mamaya yung mga patay na dahon ng sensation nata yan. So yun mga tiya, update kita later. Hello mga tiyay, mga tiyuying. Ayan, na si tiyaying tapos na maligo. At tika muna. Bakit medyo ang ng camera natin. Tapos nang naligo at andito tayo sa gilid ng ating inopen natin yung mga bintana. Nag-open ako ng bintana dito mga tiyaying para makapasok naman yung spirit ng espiritu ng kapriskuhan. So yun mga tiyay, ang inyong tiyaying. Yan. Yan si tiyaying. Ito, suot na natin yung mga in-order natin. Kasi binili natin yan para lang na magamit natin talaga. So dito mga tiyay, makalat, no? Makalat kasi kinalat ko ngayon. Pero mamaya, pag akyat ko dito, ililigpit na naman natin yan. Pero ngayon, pabayaan ko lang muna kasi bababa ako, magsaing ako ng ating lunch. Dahil nag-isa lang si tiyaying ngayon. Siguro wala si Walter. Teka muna ha. I-open muna natin yung ating pintuan. Pero ako sa kuwan ba? Okay, i-update lang kita later mga tiyaying. No. Ituloy na lang natin tong ating kasi malakas yung natin, TV. Ako na mga news kasi malakas na ang news ngayon dahil palapit na yung eleksyon, di ba? Palapit na ang eleksyon. No. Filing of candidacy pala. So, tingnan natin kung sino ang magaling. Kung alin ang magaling. Kung sino ang ating ibubuto. Mamimili na tayo. Pulsuhan na natin lahat sila. Kasi, hinaan natin yung Yan. Yan, mga tiyaying. I-open muna natin tong ating dito. Pintuan na naman kasi i-close ko kanina para di makalabas eh. Look a boy. So ngayon tayo. Nakaalis na ba si Walter? Ay, andito pa pala si Walter. So yun mga tiyaying. Dahil natatamad na tayo ngayon. Kasi mainit na ang panahon. At walang schedule tayo maglaba. Ang gawin lang natin, walang schedule maglaba pero may mga mga sinampay tayong labada kahapon yan. Yung mga ginamit nila ni Syra na mga habol, mga bed sheets.
At ito, yung ating sasakyan mga tiyaying. Ngayon ko lang na, talagang napakalinis. Kasi inano ni Rem, napakabango. Nagpakarwas sila kahapon at nagpa-vacuum dito sa loob ng ating sasakyan. Tingnan natin. Malamig dito. Maano dito. Kunin natin to. Di ba makita? Tika mo. Pakita ko sa inyo mga tiyaying na talagang malinis. Kasi nagpa-vacuum si Rem kahapon. Pati dyan sa likod na side. Malinis na malinis. Tanggalin natin tong tubig kasi hindi na maganda kung matagal ng tubig dito. So dito naman sa front seat, sobrang linis po. So napakasaya ko na nagawa na ng time ni Rem na itong sasakyan natin mga tiyay. Kahit na hindi palagi ito na hindi palagi na tawag yan hindi palagi na pakarwas. Pero at least mayroon din namang time na may pakarwas. So yun, medyo masaya na tayo. Dahil napakakintab na niya, no? So yun mga tiyay, dito tayo. At ito, nilinis ko na din itong mga kainan ng ating Luka boy. Kasi si Luka lang naman ang, si Luka lang naman mga tiyay ang kumakain ng mga, yung may mga plato. At ito, hindi ko pa tinapon hindi ko pa talaga tinapon pero kailangan na itong itapon mga tiyay. So mamaya na kasi doon sa direct kung itapon yan doon sa basurahan natin. Yung mga sako-sako doon ba na nakasegregate. Or itapon natin yan doon sa sa sunugan natin. Doon sa yung doon palagi tayo nagsunog. Yun. So kuha na tayo ng kaldero natin para kapagsain na ang inyong tiyaying. Nagugutom na si tiyaying. So, dahil ang mga aso natin ay kumakain ng rice sa ngayon kasi yung feeds hindi pa nakuha. So, damihan natin para mamayang hapon mayroon na silang leftover. So, yun mga tiyay, tiis-tiis. Mas mura pa tong rice kisa mga tiyay sa feeds. Kasi yung feeds 100 plus 115 or 110 per kilo yun. Tika muna. 110 per kilo ang feeds. Subalit itong ating itong rice is 64. So makasave pa tayo. Pero wala lang. Lang naman, sinadya ko talaga na pakainin muna ng rice mula nang nagsakit si Luka. So ngayon medyo okay naman siya kasi ginagamot natin siya mga tiyaying. So pwede na rin ibalik ko na sa feeds pero may kanin pa rin. Hello. Mayroon tayong bang tawag nito Basta may ganito tayo mga tiyay. Ginawa ko to para tanggalan ko ng mga dahon itong saging natin. Yan Skite ata to sa Skite ba to? Skite. Ginawa ko, tinalian ko ng twine. So, ginawa kong skite. Para natin itong nilinis ko na pero di pa makuha yung mabigat. Yan mabigat mga tiyay. At dito, nagsunog ako pero hindi nasunog lahat kasi hindi patay ba. At diyan, binunot ko yung mga diyan. So, ganito lang ang ating gawin ngayon mga tiyay. Tika muna. Try tayo Try tayo ng isa. Kung gumana ba to. Uy.
Pailalim naman pala ito. Halak ka. Oh. Ayan na mga tiya, successful yung ginawa natin. Oh. Nalinis na natin yung mga dahon na sobrang kuha na ba. Kasi nakita ko sa Facebook, sabi, kailangan daw tanggalin yung mga ganyan. Kasi sila ang ano bang tawag nito eh? Sila ang kumuha ng mga nutrients, yung mga dahon makakapal. Imbis na kainin ng bunga, inubos na ng dahon. So, ito din putulin ko din to ito mga tiyaying Hindi ko na kailangan ito dito. Pinutol ko na minsan to, pero nag-ano pa rin, tumubo pa rin ganyan. So ito lang ang itira kong maliit para halili ko dito sa itong itong malaki. Ito ang panghalili ko mga tiyayan. Pero ito kailangan tong putulin. Wala tong silbi kasi ang niya, ang forma niya naka-incline. So yan diyan may maliit. Pinutol ko na rin, pinatay ko na yung maliit. So doon naman tayo sa kabila. Yan sa kabila para malinis ang mga tiyahin. Hindi naman masyado malakas ang init, pero meron naman, pero hindi talaga masyado malakas. So dito na naman tayo. Ito may buga na siya mga tiyahin. So ganito ang hitsura ng inyong tiyahin dito. Medyo na tayo. Medyo pagod ng kunti. Dito lang kayo ha. So, dyan na kayo mga tiyahin. Dyan na kayo at dito. Ay. So, dito kayo magbagay. At ito, diba? Pag may gawin tayo, may gusto tayo, may paraan talaga. Matagal ko na ito gustong gawin mga tiyahin. Tika. Yan. Yan na muna kayo. Di ba ano? Ala ka. Baka masira itong natin. Yan. So, nakuha pa rin natin. Pa rin natin kasi gusto natin kunin. Ito, hindi na lang siguro muna kasi takot ako baka maano yung kwan ba, yung bunga. So medyo mainit na mga tiyahin. Paano muna tayo doon Ay nako. Palandong muna tayo dito. Maano talaga Lucas, dito ka. Ito naman dito. Ito gusto kong putulin itong mga mahahaba na talaga.
Pero wala akong ano, dito makakaya tong aking Skype. Hindi ko alam paano yan gawin. Ay, napinawisan na tuloy mga tiyaying. Oh. Mainit eh. Biglang nag-ano ang init. Ayaw natin ng mainitan tayo ng sobra-sobraan tayo ng init. Ah, at least malinis na yung ano natin doon. Oh. Nakagawa na tayo ng magandang ano. Ayun oh, di ba? Yung dalawang puno ng saging, di ba? Mga ano na sila. So pasok muna tayo dito. Asan na yun si Luca? Ako mga tiyaying. Yung gusto mo sanang mag-ano ka, magpahinga ka, then pag upo mo ay biglang nag-burn out. Hindi, wala. Inaantok na lang ako doon sa upuan. Hindi naman tayo makapag Facebook dahil walang internet. So ngayon nag-ano tayo dito sa labas. Titingin-tingin na naman tayo kung pwede ba tayo dito mag-ano. Ay mag-ano na lang siguro ako. Kuha ako ng mga gulay. Para makapagulay tayo mamaya. Mayroon naman talong dyan. Dyan. Mayroon talong ilang piraso at doon sa likod. Pwede tayo mamitas doon. So, wala akong gana mag-ano dito, maglinis ng mangguna mga tiyay. Kasi napagod na ako kanina sa ginawa kong pag skite ng mga mga saging po, dahon ng saging natin. So dahil wala na namang init umalis ako kanina doon sa likod dahil sobrang sakit ng init. Bumalik yung init kanina. At ngayon naman ay wala nang init. So, pasyalan na naman natin. Tingnan natin kung maliwanag na ba tingnan na tinanggalan ko na ng mga daming dahon. At ayun. Hindi nga ako na ano pa kanina. Ito diba? Dami kong natanggal. Yun mga tiyay. So, diba malinis na? Malinis na hanggang doon. So ito na lang ang hindi pa natin maputol-putol kasi wala tayong gabasi na naman natin yan, lagariin. Kuha na ako ng mga string beans at saka kamuti tops. Gulay na ako mga tiyayin. Yan Hindi naman madami. 1, 2, 3, 4. So mga tiyay, ganyan talaga ang mag-iisa ka sa buhay. Hindi mo alam kung anong gawin mo. Yung kaya mo lang gawin ba sana. At saka yung grabe ang mo ba, pangungulila mo sa mga panahon na nakaraan sa ating mga buhay. Nangungulila talaga ako mga tiyaying dahil noong unang mga araw alam ko na ito dito hindi ako ang gagawa dito, yung asawa ko talaga. Hindi niya to pabayaan na magganito lang ang mga ang itsura ng aming bakuran. Pero dahil babae lang tayo at yung init at saka yung mga bigat-bigat na mga trabaho ay di natin kaya. So medyo tayo. Ngayon nga kaya ako lumabas mga tiyayang dahil wala. Dami kong nangungulila talaga mga tiyay. Nangungulila talaga ako mga tiyaying. Ay nako. Yun nga ang sinabi ko, 'di ba, sa mga pa-intro ko ng aking mga video. Lagi kong mini-mention yung mga kabiyuda, mga
kawido, mga mga byudo, mga ganun. Kasi para maano tayo ba, ma matulungan ang ating bawat isa ba na iangat natin i-uplift natin yung ating mga pananaw sa buhay, yung ating mga buhay-buhay. Dahil kung magpadala tayo sa sa mga negatibong bagay, mga negatibong mga negatibo sa ating buhay, malulugmok talaga tayo mga tiyayin. Katulad ko, yung mga anak kong babae, lahat silang tatlo ay wala dito talaga sa Pilipinas. Isa lang ang nandito, lalaki lang. So itong bahay na ito, may kalakihan ito mga tiyayin. May kalakihan ang bahay at palagi lang akong nag-iisa dito. Palagi lang akong nag-iisa. So bisihin ko man ang aking sarili, hindi pa sapat sa mga pangungulila ba. Hindi pa sapat. Dahil namimiss ko talaga sila lahat. Pati na yung asawa. So dahil choice ko talaga mga tiyahing na hindi ako magpaapekto sa mga ganyan. Pinipilit ko talaga na maging okay ako. Kahit naman minsan parang papatak na itong mga luha natin. Pero choice ko talaga na hindi ako magpaapekto. So yun mga tiyay. Limited lang naman yung mga trabaho ko dito sa bahay na mabigat. Yung hindi naman masyado, wala namang mabigat na kasi yung lang sa pagmamap lang siguro ako mapago dahil dusandanas tong bahay, stories. So at sa panahon na kakain kami, kukunti lang naman kami dito ang kakain. Minsan 3, kadalasan 2 lang kami ni Ziki Boy. So yun mga tiyayin, ganyan talaga ang buhay. Naman akong lumabas, pasyal-pasyal o lang, mamasyal na dala natin yung sasakyan natin. Wala naman hindi naman available ang ating driver, si Rimrim. Di naman natin din masisisi si Rimrim dahil may pamilya din naman siya. At saka kung kukuha din naman ako ng driver, for example, parang hindi pa din kaya sa panahon na ito. And then anong gawin ng driver? Hindi naman araw-araw tayo lumalabas kasi wala na akong business. Wala na akong business ngayon mga tiyayin. So naibahagi ko lang ang buhay na katulad ko, ang buhay ng mga byuda. Hindi yan ibig sabihin na parang inano ko talaga yung mga byuda, kasi talaga yun, realidad ng buhay. So naisipan kong humuha ng lakas mga tiyayin sa pamamagitan ng mga interaction din ng kapwa kong mga ganito din ang mga sitwasyon ng buhay. Ako'y simpleng tao din, at saka hindi mahilig sa mga hindi mahilig sa madaming madaming barkada. Ang ko talaga, 1, 2, pinakataas na yung 2 or 3 sa aking buhay na medyo i-close ko mga tiyayin. Kasi noong una pa, nasa 20s pa ang edad ko, ganyan na talaga ako, namimili ako ng friends. So mahilig talaga akong tumambay sa bahay. Pero ang maganda noon, dahil nandito pa si hubby ko. Ang diferensya din ngayon,
Kasi nag-isa lang ako. So yun mga tiyay, at saka yun, may edad na tayo, no? And then may mga panahon din na medyo kailanganin din natin na may mga kasama-kasama tayo dito sa bahay. Lalong-lalo na yung sana kung ano lang, yun ang kadalasan ko marinig. Sana kung mayaman lang tayo, yung mga anak natin nandito lang sa ating paligid hanggang tayo ay tumanda. Pero dahil hindi tayo mayaman, mga ano lang tayo, yung bang tawag niyan, mga kuan lang, mga taong katamtaman lang talaga ba. So may tendency talaga na maiwan ang mama o parents dito sa Pilipinas, kasi ang mga anak maghaharap buhay yan sila. Kasi naranasan ko din yun noon. Ano din ako, nakipagsapalaran din ako noon. So yun mga tiyaying, napaka lungkot ng ating hapon ngayon dahil ayan naman si ulan, coming soon mga tiyaying. At alam ko na gabi na sila ni Ziki makauwi dahil mag-training pa ng volleyball, at saka gagabihin talaga yun sila. Pati si Walter alas 7 p.m. or 7:30 p.m. yun sila matapos yung kanilang klase. So wala na tayong helper, wala na si Nining dito. Pero nandiyan lang si Nining sa kabilang bahay, pero busy na rin siya sa kanya mga estudyante. So yun mga tiyaing, hindi to ibig sabihin no na parang inano natin yung ating mga buhay-buhay byuda. Hindi. Ito talaga ang realidad. Ganito talaga ang mangyari kapag nag-iisa ka na sa buhay. Ang importante lang, walang mga desisyon na mali or desisyong makakasama. Yun lang.